Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Umakyat ang OFW remittances ngayong January 2024 kumpara sa kaparehas na buwan noong 2023. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang cash remittances na ipinadala sa mga bangko ay tumaas ng 2.7% sa 2.84 billion US dollars noong Enero 24 mula sa 2.86 billion US dollars noong nakalipas na taon. Sinabi ng BSP ang paglaki ng mga cash remittances noong Enero 2024 ay bunsod ng pagtaas ng mga resibo mula sa parehong land at sea-based na mga manggagawa. Base sa datos ng BSP, ang bansang United States, Saudi Arabia, United Arab Emirates at Singapore ang pangunahing nag-ambag sa pagtaas ng remittances noong Enero. Samantala, ang mga personal na remittances, hindi kasama ang non-cash ay tumaas din ng 2.7% noong Enero hanggang 3.15 billion US dollars mula sa 3.07 billion US dollars sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Para naman sa taong 2023, nasa record-breaking na 37.2 billion US dollars ang personal remittances sa Pilipinas, mas mataas ng 3.0% mula 36.1 billion US dollars noong taong 2022. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo at kalakalan, ikinalugod naman ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkakalagda sa makasaysayang 170.6 billion peso Public-Private Partnership o PPP Concession Agreement para sa rehabilitasyon at operasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Isa si Romualdez sa mga sumaksi kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pirmahan sa pagitan ni San Miguel Corporation President and CEO Ramon Ang, Transportation Secretary Jaime Bautista at Manila International Airport Authority o MIAA General Manager Eric Jose Ines sa kasunduan. Kinilala ng House Speaker ang pagtutulungan ng Administrasyong Marcos Jr. at pribadong sektor sa proyektong magpapabuti sa pasilidad at serbisyo ng paliparan na patunay aniya sa pagsusulong ni Pangulong Marcos Jr. ng pangmatagalang pag-unlad at inobasyon sa sektor ng transportasyon. Inaasahan ni Speaker Romualdez na sa pamagitan ng kasunduan ay matutugunan ang mga hamong kinakaharap ng NAIA sa pagbibigay serbisyo sa domestic at international travelers upang maging isang world-class airport. Nangako rin ng House Leader na susuporta ang Kongreso upang masiguro ang matagumpay na implementasyon ng proyekto. Inaasahan nakikita ang national government ng hanggang 900 billion pesos sa loob ng 15 taon ng PPP concession period na maaaring palawigin pa ng dagdag na 10 taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, inaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang 14.95 billion pesos na investments mula Enero hanggang Marso 15 ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Sinabi ni Panga na mas mataas ito ng 19.25% kumpara sa 12.53 billion pesos na inaprubahan sa kaparehong panahon noong 2023. Ayon kay Panga, inaprubahan ng PEZA ang karagdagang 2.85 billion pesos hanggang Marso 15, tumaas din ng 21.8% mula sa 2.34 billion pesos sa kahalintulad na panahon noong nakaraang taon. Para sa buwan na ito, inasahan ng PEZA na magbubunga ang mga investment na ito ng 363.77 million US dollars na export revenues at 7,978 jobs. Samantala, ang total approved investments ay tinatayang lilikha ng 11,558 jobs at makalilikom ng 1.025 billion US dollars na export.
Sinabi pa ni Panga na ang economic zones ay nag-ambag ng 17% sa GDP na may 50 hanggang 60% ng kabuuang exports ng goods and services ng bansa mula sa mga locator pa lamang ng PEZA. Samantala, ibinida ni Panga na nagbubunga na ang foreign trips ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makaakit ng mga investor. Aniya, noong taong 2023, 43% o tinatayang 75 billion pesos ng total 175.5 billion pesos PEZA-approved investments ay nagmula sa presidential visits. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.